The Kingdom of Jesus Christ brings you Powerline, your daily source of power from on high with Pastor Apollo C. Kibuloy. Shalom, the first Hebrew word that greeted Pastor Apollo C. Kibuloy and the 15 workers upon arriving at the Holy Land last October 17, 1998. On the first day of the tour, they made their first stop at the little town of Bethlehem. Then to Yad Vashem Sanctuary, dedicated to the memory of the victims of the Holocaust. From such a visit, the group went to pray at the Wailing Wall. Then they went northward and had a glimpse of the golden dome of the Mosque of Omar, or the Dome of the Rock. Walked the Via Dolorosa, the Way of Sorrow, which led them to the Holy Sepulchre Church and the tomb. The following day comes the concert crusade at the Ramada Hotel. It was a Saturday and a Sabbath rest for the Jews. Yet surprisingly, at around 6 in the evening, people were already coming in. It was indeed another successful concert stop. The next day, a water baptism took place at the Jordan River, where Pastor Kibuloy baptized the workers and members that were with him. The group went southward, towards the Negev Desert. They climbed the amazing fortress of Masada. Tastes of the Dead Sea waters, and the Mountain of Temptation. The group went next around Galilee, to the beautiful synagogue in Capernaum, to the original house of Peter, to Mount Tabor, and the Mount of Beatitudes. Then they went back to the heart of Jerusalem to see the Tower of David, and the Garden of Gethsemane. On the last leg of the trip, they had chosen not to miss the little town of Nazareth. After 11 days, the group had toured all the historical places, taped 16 Powerline episodes, and held 4 successful worship services. The trip is over, but for Pastor Kibuloy, this is not the end of it, but the beginning of the many more trips the ministry will be sponsoring for the following months and the coming years. From the Holy Land, Shalom! Mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan, mula po dito sa Mount of Olives, Jerusalem, sa Israel, binabati ko po kayo ng isang magandang kristyanong pagbati. Kasama po ng ating Powerline crew at mga kasamahang mga full-time workers. Mula dito ay pinabot ko po sa inyong lahat na televiewers from Luzon, Visayas and Mindanao ang isa pong napaka-init na kristyanong pagbati sa inyong lahat.
At nagpapasalamat po tayo sa nakaraang mga concert crusade natin sa The Kingdom of Jesus Christ, the name of Above every name, Israel chapter. Pagkaganda-ganda po ng mga nangyari sapagkat napakarami po mga butil sa kanilang pananampalataya sa lugar na ito. At hindi lamang po mga Pilipino, pati na mga Hudyo, mga Negro, mga Espanyol at mga iba't ibang mga rasa ang nagiging mga butil sa pananampalataya sa lugar na ito, na kung saan ang lahat ng pinangyarihang nababasa natin sa Biblia ay nangyayari. Nakikita po ninyo sa lugar na ito, kung titingnan ninyo, ito pong sa likod ko, ito yung tinatawag na Western Wall. At ito pong makinang na atip ng Dome of the Rock, ito po yung tinatawag na Dome of the Rock na ngayon ay mosque ng mga Muslim na pinaniniwalang dito umakyat mula dito sa lupa papunta sa langit si Propeta Muhammad. At ito pong sa gitna, kung mapapansin ninyo, ito po ay tinatawag na Golden Gate. Ito pong Golden Gate, pinaniniwalaan ng mga Hudyo na ito ay bubukas pagdating ng kanilang Misaya. At ang lahat ng mga nakalibing sa harap na ito ay ginawang libingan po ng mga Hudyo, ito'y sa kanilang paniniwala babangon pagdating na po ng Mesiya. At naririto tayo ngayon sa Israel, dito po sa Mount of Olives, kung saan ang Panginoon ay nag-usap sa Mateo 24 para po sa pagbibisita natin sa atin pong Israel chapter na ngayon ay lumalagot, dumarami, at naririto po ang ating panambahan sa Tel Aviv at sa Jerusalem at sa Haifa, sa lahat ng mga chapters dito ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Nagpapasalamat po tayo, minsan pa, pinapabot ko ang aking mainit na Kristiyanong pagbati from the Mount of Olives, dito po sa Jerusalem, and on my background is the Old Jerusalem with the Western Wall, sapagkat ito pong syudad na ito, mula't mula pa, ay nakapader ang palibot nito. Iba't iba ang sumakop sa lugar na ito. May mga Seleucids sa panahon po ni Alexander the Great, yung pong isa sa kanyang mga general, si Seleucus, isa yon sa sumakop dito. Pagkatapos ng Seleucid, the Ptolemies of Egypt, and then after that, the Byzantine, the Crusaders, and then in 1948, ay binigay na po ng Britain ang kanilang pamamahala dito at naging isang bansa na muli ang Israel. Ngunit sa atin pong setting ngayon, na walang iba kundi ang Mount of Olives, meron pong binasa natin noong nakaraan, at babasahin ko muli, na kung saan ang Panginoon siya ay umupo ng mga panahong yon. Wala pa po ang mga pader na ito, wala pa po ang mga lugar na ito na nakikita natin, ngunit ang setting ay kapareho pa rin sa nakikita ninyo ngayon. Na binasa po at aking pong babasahin muli mula sa Mateo Kapitulo 24, nang siya ay umupo sa bundok ng ulibong ito at tinanong siya ng kanyang mga apostoles, at ito po ang account ng Matthew 24 verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, dito po sa kinalalagyan natin ngayon, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in divers places. All these are the beginning of sorrows. Mapapansin po ninyo nang hiningi ng mga apostoles ang kapanahunan kung kailan siya darating at kung kailan niya tatapusin ang lahat ng mga bagay. Hindi po binigay ng Panginoon ang eksaktong petsa, ang eksaktong araw, ang eksaktong taon kung kailan siya darating. Kundi ang ibinigay niya ay mga palatandaan. Ang unang-una, sinabi niya, marami ang darating, dala ang aking pangalan, at malilin lang ang napakarami. Sa background ko po ngayon, ilang relihiyon ang represented dito. Narito po yung Catholic Church, narito po yung Armenian Church, yung Greek Orthodox Church, yung Muslim faith, yung Mormons, yung lahat po narito sa lugar na ito represented. At nakikita ko po
ang lahat ng ito sa ngayon, almost 2,000 years ago, nung ang Panginoon ay tumayo o umupo dito sa bundok na ito ng Olivo at ipinakita niya ang mga bagay na ito sa mga apostoles na sinabi niya sa kanila ang mga bagay na ito na ating binasa. Hindi po niya binigay ang mga kapanahunan, kundi ang mga palatandaan. At ngayon, ang lahat ng palatandaan ito ay nakikita na po natin sa ating kapanahunan ngayon. Marami ang dumarating ngayon, dala-dala pangalan ng ating Panginoon at nakakapaglinlang ng marami. Sinabi niya, makakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan. Sinabi niya, huwag kayong mabahala. Itong lahat kailangan dumating muna at mangyari muna. Ngunit hindi pa ang katapusan. Ang mga bansa ay makikipaghamok at makikipaglaban laban sa mga bansa. Kaharian laban sa kaharian. May mga kagutom, may mga sakit at peste sa iba't ibang mga lugar at mayroong mga lindol sa iba't ibang mga lugar. Ito ang pasimula ng kahirapan. Ito po ay mga palatandaan na ngayon ay atin na pong nakikita. Dadalhin ko kayo, kasama ko kahit wala po kayo rito. Ngunit sa telecast na ito, parang kasama ko na rin kayo. Napakarami po ng mga turistang pumupunta rito. Ito'y tinatayuan din nila. Umuupo sila rito kung saan ang Panginoon noon ay pumunta. Nakikita rin nila ang lahat ng mga bagay na ito na nakita ng Panginoong Jesucristo almost 2,000 years ago. Pero ano po ang kahalagahan ng mga bagay na ito? Kahit nakapunta ka pa rito, kahit nakita mo pang mga bagay na ito na nakita ng Panginoon ng mga panahong yon. Ito pong Old Jerusalem, nakikita natin sa mga sandaling ito. Ano po ang kahalagahan? Kung ang diwa ng pagpunta ng ating Panginoon dito ay hindi po nakuha ng tao. Bakit siya pumunta rito? Upang dumami ba ang turista rito sa Israel? Bakit siya pumunta rito? Upang ito ba ay i-retrace natin ang mga steps niya? Yun bahagi lamang po, namamangha tayo sapagkat dito nga lumakad ang ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po yun ang pakay niya. Ang pakay niya, ang tao, ay madala niya at maturuan na bumalik muli sa Diyos. At ang paraan lamang na ang tao ay makabalik na muli sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsisisi. Kaya nang pumunta siya rito, tinuruan niya ang tao ng tunay na pagsisisi. Ano ang tunay na pagsisisi? Na ang tao ay susuko ng kusang loob sa kanyang kasalanan sa harap ng Diyos. Ang Espiritong namana natin mula sa ating unang magulang sa kanilang pagkalinlang na ibinigay ni Satanas. Ito po ay maisusuko na natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagsisisi at masasabi nating, Panginoon, mula po ngayon, hindi na ang kalooban ko ang aking susundin, kundi ang sa inyo na. Sapagkat ang pagsunod po sa ating sariling kalooban, yon ang tunay na meaning ng kasalanan. At nasusunod natin ang ating sariling kalooban dahil ang Espiritu nasa sa atin, wala tayong kapangyarihan na yon ay baguhin sa ating sarili. Espiritual na problema po yon. Kaya't ang makakapag-solve lamang noon ay walang iba kundi kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Pagka lumapit tayo sa Kanya at naunawaan natin ang pangangaral ng magandang balita, ayon sa Roma 10, versikulo 17, na tayo ay lalapit at sa pamamagitan ng pakikinig, darating ang pananampalataya. At tulad ng mga ginagawa po natin araw-araw sa ating pong episode ng Powerline, nagpapasalamat ako na ito po ay lumalaganap at nabubuhayan kayo ng pananampalataya. Once nabuhay ang ating pananampalataya, tayo pala ay makasalanan. Hindi natin mapapatawad ang ating kasalanan sapagkat tayo ay mga tao lamang. Kaya't meron pang isa na tagapagligtas na dumating sa kanyang sariling bayang Israel, ngunit hindi siya tinanggap. Dito po sa background na ito, sa loob ng pader ng Old Jerusalem na ito, nadiriyan po ang Via Dolorosa at naririyan po ang lugar ng Kalbaryo o Golgota na kung saan siya ay ipinako sa krus ng dahil sa kasalanan ng mga tao. At dyan po ay pupunta tayo di magtatagal. At ito po ang significance ng lugar na ito para sa ating nakakaunawa sapagkat pumunta siya rito upang ipako ang kanyang sarili sa krus at upang ang tayo mapalapit at upang ang tao ay pag-aral kung ano ang pagsisisi. Kaya pumunta rito ang Mesiyas, hindi siya tinanggap ng mga physical na Hudyong katulad niya,
Ngunit tayong mga espiritual na Hudyo, sa kaharian ni Jesus Christ sa mga sandaling ito, ang tunay na mga Hudyo, sapagkat tinanggap natin siya, nagsisinayo ng ating mga kasalanan, at sinabi natin, mula ngayon, Panginoon, hindi na po ang aming kalooban ang masusunod, kundi ang sa inyo na. Iyan po ang diwa ng kanyang pagpunta rito. Magiging significant lamang ang mga lugar na ito pagka atin pong napansin sa ating sarili na tayo ay lumapit na nga sa pamamagitan ng pagsisisi. Kaya't ito rin po ang mensaheng daladala ng inyong pastor dito po sa Powerline Telecast upang ang tao ay mapalapit na muli sa Diyos at matutuwa po ang ating Panginoong Kristo na hindi naging walang kabuluhan ang kanyang pagpunta rito. Tulad sa amin po paglilibot-libot dito, nakikita ko para sa mga physical na Hudyo, walang kabuluhan ang pagpunta ng ating Panginoon dito sapagat para sa kanila impostor si Jesus Christ. Ngunit para sa ating nakakaunawa, naging makabuluhan ang kanyang pagparito sapagkat napatawad ang ating kasalanan. Nabunot po ang matandang espiritu at ang lumang espiritu. Nabigyan tayo ng isang bagong espiritu, ang espiritu ng pagsusunod. Sa katunayan, ang John 3:5 ay nangyari na nga sa atin. Maliban ang tayo panganak na muli sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Nakikita ng mga tao, akala nila eto yung kaharian ng Diyos. Totoo nga, ang lugar na ito, ang pinili na lugar ng Panginoon, mula't mula pa. Ngunit sasabihin ko po sa inyo, walang significance ang lugar pagka ang kanyang pakay ay hindi natupad sa ating buhay. Ang kanyang pakay, papasukin tayo sa kanyang espiritual na kaharian sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bagong espiritu at mapapasa inyo yan sa pamamagitan ng pagsisisi at mapapasa inyo yan sa pamamagitan ng pagpapakababa ng inyong sarili upang isuko ang lumang espiritong yan. At ito na nga ang pagkakataon. Welcome to the kingdom of the Lord Jesus Christ. Pumasok tayo, gamitin ninyo ang susi ng pagsisisi at sabihin ninyo, mula ngayon, Panginoon, hindi na po ang kalooban ko ang masusunod sa aking buhay, kundi ang sa inyo na. At ito po, ang pangangaral na ito na dinadala ko sa inyo, kahit saan man akong lupalop ng sanlibutan, isa lang po ang mensahe. Mapa sa Pilipinas, mapa dito sa Israel, mapa sa Amerika, mapa sa Asia, mapa sa Europa, isa lang po ang mensahe na ang lahat ng mga butil sa kanilang pananampalataya maari nang pumasok sa huling araw na ito at ang gagamitin yung susi ay ang pagsisising sinabi ng Panginoon, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ang aking pong pangangaral ngayon, repent for the kingdom of heaven is here. Papasukin natin at pagkatapos na dumating na ang kapanahunan, natatapusin na niyang lahat. Ayon sa sinabi niya sa Mount of Olives, saan tayo nakatayo ngayon, sinabi niya darating ang katapusan, darating na ito, mga kaibigan. Isang araw kukunin tayo. At tayo ay nakapasok na sa kanyang kaharian dito sa lupa. Ito ang may karapatang babalik doon sa kalangitan. Nawalan po tayo ng time sa mga sandaling ito, ngunit bago tayo tuloy magtapos, mga kaibigan, from the Mount of Olives, tingnan po natin ang mensahe ng ating Power Thought. Sinasabi ng ating Power Thought, some things have to be believed to be seen. May mga bagay na kinakailangan munang paniwalaan bago makita. Yan ang tunay na mensahe ng pananampalataya. Sa mga sandaling ito, bago po tayo tuloy ang magtapos, sa mga satin, iniwan ko kayo sa kamay ng ating buhay na Diyos, para sa ating miracle and healing time, kasama ng mga kasamahan dito, hawakan po ninyo inyong TV sets at ako ay dadalangin sa inyong lahat sa ating pong episode sa programang ito. Amang makapangyarihan, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga anak ninyo nakahawak sa kanilang mga television sets. Kung meron silang mga karamdaman, pagalingin ninyo. Kung meron po silang lakad sa araw na ito, papagtagumpayin ninyo. At anumang milagrong kailangan nila, ibigay po ninyo sa kanila. Sa pangalan ni Kristo Jesus, babalik ka na may katagumpayan at may kagalakan. Tandaan mo anumang sitwasyon sa buhay naroon ka, huwag kang mawala ng pag-asa. Tumawag ka sapagkat mayroong sagot na naghihintay sa iyo. Tanggapin mo ang milagro mo sa araw na ito. From the Mount of Olives dito sa Jerusalem, Shalom sa inyong lahat. Shalom. Praise the Lord.
For more information on Powerline, email us at pl@kingdomofjesuschrist.org or visit our website at www.kingdomofjesuschrist.org. Tune in again next time for another inspiring episode of Powerline.